sa Genesis chapter 31, verse 36 to 42. Genesis chapter 31, 36, and then 38 to 42. Now, babasahin ko na lamang po. Jacob was angry and took Laban to task. "What is my crime?" he asked Laban. "What sin have I committed that you hunt me down?" Verse 38. "I have been with you for 20 years now. Your sheep and goats have not miscarried, nor have I eaten rams from your flocks. I did not bring you animals torn by wild beasts. I bore the loss myself. And you demanded payment from me for whatever was stolen by day or night. This was my situation. The heat consumed me in the daytime, and the cold at night, and sleep fled from my eyes. It was like this for the 20 years I was in your household. I worked for you 14 years for your 2 daughters, and 6 years for your flocks, and you changed my wages 10 times. If the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had not been with me, you should surely have sent me away empty-handed. But God has seen my hardship and the toil of my hands, and last night He rebuked you." Ang pamagat ng aking mensahe ngayong umaga ay yan: doing more than expected. Balik ulit tayo doon sa text natin, sapagkat ang highlight niyan ay sa verse 42. Yung sinabi ni Jacob kay Laban, "God has seen my affliction and the labor of my hand." Para maintindihan nating mabuti itong istorya ito, ito po yung kasaysayan ni Jacob, ni Jacob sa Bible. Kung babasahin po ninyo ang Book of Genesis, halos kalahati noon ay nauupa ng buhay ni Jacob. Si Jacob, para sa hindi nakakalam, ay merong kakambal po yan eh. Ang kakambal niya ay si Esau. Kaya nga lang, nung ipanganak sila, na unang lumabas si Esau, o Esau. At nung lumabas naman si Jacob, ay hawak-hawak niya yung bukong, yung heel ng paa ng kanyang kapatid. Ang sabi po ng mga Bible historian, doon pa lang sa tiyan ng nanay nila, makikita mo na yung pagkagutom ni Jacob doon sa tinatawag na birthright. Kasi pag ikaw ay panganay noong panahon ng Old Testament, alam mo yung pagpapala na nasa iyo doble. Hindi lamang spiritual blessing, but even sa financial or material blessing, ikaw ang tatay na parang pinakapari ng pamilya. So, nung lumabas itong magkapatid na ito, makikita natin yung hunger ni Jacob sa blessing ng pagiging firstborn. Kaya, kung maaari, gusto niya na siya ang unang lumabas. Nung lumaki po sila, ninakaw ni Jacob sa kanyang kapatid na Esau ang blessing na ito sa pagitan ng kanyang panlilinlang by deceit. At yun ang simula ng problema sa pamilya. Kaya ngayon, in short, umalis si Jacob from Beersheba at pumunta doon sa Haran. Yung Beersheba ngayon, yun daw po ang 6th largest city in Israel sa panahon na ito. Doon ang galing si Jacob, pumunta sa Haran. Alam ba yung Haran today? Yun ang Iraq. So, umalis si Jacob mula sa Israel, pumunta sa Iraq. Dahil doon galing sa Abraham
nung tinawag ng Panginoon. But anyway, pumunta doon si Jacob. At nung makarating siya doon, na-meet niya, nakatagpo niya ang isang napakagandang babae na ang pangalan nito ay si Raquel. Nung makita niya si Raquel, alam po niyo, yun ang tinatawag na love at first sight. Hindi na niya maialis ang kanyang tingin kay Raquel. Anyway, nagpakilala siya ako at nalaman niya na si Raquel pala ay anak ng kanyang uncle, yung kapatid ng kanyang nanay. So, pumunta sila sapagkat nung panahon ng Biblia, pwede mong asawahin kahit na relative mo sa panahon ng Bible, okay? But this time, hindi na po. Okay? So, dinala ngayon ni Raquel siya po sa kanilang bahay. At pagkatapos ng istoryahan, kumustahan, iyakan, ang sabi ni Laban kay Jacob, okay, titira ka sa akin. Pero unfair naman na ikaw ay tumira dito at magtrabaho na hindi kita suswelduhan. Ngunit alam nyo ang sabi ni Jacob sa kanyang uncle? Sabi niya, pwede ba pabayaan mo muna ako na magtrabaho sa iyo ng 30 araw na walang sweldo? At pagkatapos ng 30 araw na pagtatrabaho ko sa iyo na walang sweldo, kung makita mo na karapat-dapat at okay yung aking serbisyo, siguro you might consider me hiring permanently. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Pagtatrabaho ng 30 araw, libre, pagkatapos sasabihin, pag nagustuhan mo yung serbisyo ko, saka mo i-consider kung i-hire mo ako permanently. Noong Biyernes, makinig kayo sa akin, mga kabataan, noong Biyernes, nanonood ako ng isang TV talk show na kung saan yung guest ay nagbibigay ng tip kung paano ang tamang ugali kung ikaw ay magpapa-interview at ikaw ay nag-a-apply ng trabaho. Very, very productive. Now, tip ito sa inyo, sapagkat hindi ibig sabihin na pag nag-graduate na kayo, agad-agad ay merong trabaho. Nag-uunahan ngayon ang paghanap ng trabaho. Ngunit meron kayong lamang, unang-una, nasa inyo na si Lord eh. Amen? Now, but aside from that, dapat pala kung mag-apply kayo ng trabaho, ang unang-unang bagay na gawin niyo ay mag-research muna about the company. Okay? Mag-research ka, ano bang kumpanya, ano ba itong kumpanyang ito na aking pinapasukan? Ano ang serbisyo na ibinibigay? Ano ang mga produkto? Okay? Research about the company. Dapat meron kang alam sa kumpanya bago ka humarap sa interview. And then, mag-practice ka daw sa harap ng salamin. How you conduct yourself during the interview. Okay? Tignan mo. Yung mga poise mo, yung pagsasalita mo, yung eye contact, facial expression, mahalaga yun. And then, pag-practice ka kung paano makipagkamay. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Okay? Prepare yourself at huwag ka raw magsusuot ng t-shirt na walang collar for the interview. Okay? Tip ko na yun sa inyo. Okay? Kaya pag nagkatrabaho kayo, bigay kayo ng tithes. Okay? Now, during the interview, pag ikaw ay humarap na raw sa interview, huwag kang mag-text-text. Okay? Huwag kang maglalaro doon. Ang maganda raw na gawin mo, pag dumating ka na sa office at inaantay mo yung nag-interview sa iyo, yung mag-interview sa iyo, meron kang mga dalang books
na babasahin mo. Mas maganda raw yun na makita nila. Avoid texting or playing games while waiting for the interview. And then, during the interview, tell the interviewer about your contribution to the company. Sapagkat pag tinanong ka niya, bakit gusto mo pumasok? Bakit ka nag-apply dito? Eh, huwag mong sabihin na, dahil alam na nila na nangangailangan ka ng trabaho, kaya nga nag-apply ka eh. Huwag mo nang sabihin yun, alam na yun. Ang sabihin mo na lang, nag-research pa ako sa inyong kumpanya, at alam ko po na yung aking napag-aralan, makakaambag, makakatulong ako sa inyo para sa ganun maging productive lalo ang inyong kumpanya. Mas maganda po yun. Okay? Now, sa panahon na ito mga kabataan, dapat na maging maalam tayo at higit sa lahat sa salita ng Panginoon. Sa akin naman, hindi ko po nasubukan na pumasok na ibang kumpanya maliban sa ministry. Ngunit itong masasabi ko sa inyo, nung pumasok ako sa ministry, hindi ako nagsabi at hindi ako humingi ng sweldo. I just work, I love to work. Okay, siguro dahil binata pa ako noon, kaya at nung magkasawa kami ni Carmen, wala pa kaming anak. At even nung may anak kami, hanggang sa ngayon, after 30 days, nakita ngayon ni Laban kung gaano kahusay na manggagawa si Jacob. So, gusto na niyang upahan ito ng full-time. So, umupo silang dalawa, nag-usap, nag-negotiate tungkol sa kanyang trabaho. Ngunit alam po ninyo, si Jacob, wala yung isip niya tungkol sa trabaho. Ang isip niya ay na kay Raquel. Kaya sapagkat na-in-love talaga siya. So at that time, ang mind ni Jacob ay wala sa trabaho na kay Raquel. Well, kaya ang sabi ni Laban sa kanya, well, ganito. Kung gusto mo talagang mapangasawa ang aking anak, gugugol ka ng 7 taon na magtatrabaho sa akin for free. Ngunit alam niyo, si Jacob dahil na in love kay Raquel, sabi niya, okay, I'll work for you. Sabi niya, for 7 years, without pay. Now, young people, Valentine's Day, sa Tuesday, meron ba kayo nakitang ganyang lalaki? Kung meron kayong makitang ganyan na lalaki na manliligaw sa inyo, nako, huwag na ninyong pakawalan. Sapagkat talagang hindi kayo iwanan niya. Because of her love to Raquel, Jacob spent the next 7 years working to pay for Raquel. But they seemed to him but a few days because he was so much in love. Talagang binigyan ako ng Panginoon ng burden, parang nagbalik uli yung aking pagkapastor. Kapag ito magsimula tayo ng church dito, ang ano ko lang, gagawin ko dito, parang spiritual component lang ng ating mga project sapagkat nagpapaaral tayo ng mga batang mahirap at libre. Okay? Since then, 100 children, 200 children. Free tuition fee. Okay? Free transportation. Free books. Pero nung una, libre lahat. So, mahirap naman kung walang spiritual component ng program. So, ganun lang ang ano ko, na hindi talaga church. Kung gusto niyong lumago, mag-join kayo sa ibang mga churches. Yun ang nasa aking isip nun. Pero, nakikita ko naman na hindi niyo ako iniiwanan. So, praise God. Ngayon, bumalik uli yung aking pagkapastor. At ngayon ay 63 years old na ako. Now, nagkakaroon ako ng burden sa inyo mga kabataan.
Okay. Gusto ko na manatili kayo na naglilingkod sa Panginoon. Tingnan mo ito. Ito ang tunay na pag-ibig. Amen? Hindi isang linggong pag-ibig ito. Ito'y 7 taong pag-ibig. Okay? Single ladies, young people, bibigyan ko kayo ng tips kung ano ang gusto nyong makita sa inyong mga boyfriend at kayo din ng mga lalaki sa inyong mga girlfriend. Number 1 na dapat na makita sa kanya, masipag. Masipag si lalaki, masipag si babae. Pag tamad yan, kahit na anong ganda niya, kahit na anong gwapo niya, wag mo. Wag! Anong ipapakain niya sa iyo? Hangin? Anong ipapakain niya sa iyo? I love you? My God! Masipag ang lalaki, masipag ang babae. Number 1. Karamihan ng young people ngayon, tamad. Number 2, makadiyos. Kung maaari, pareho kayo ng pananampalataya. Kung born again ka, dapat born again din. I'm sorry. Kapag nag-asawa kayo at magkahiwalay kayo ng pananampalataya, mag-aaway kayo niyan. Gusto mo dito, gusto niya doon. Okay? Mahirap po yun. Mahirap po yun. Now, mahalaga ang Diyos sa buhay ninyo pag nag-asawa kayo. Mahalaga sa Diyos ang pagkakaisa, unity, nagkakaisa ng espiritu, nagkakaisa ng isipan, sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit kung ang dahilan ng inyong pag-aaway ay dahil sa pananampalataya ninyo, alam mo ba, pagpapalay kayo ni Lord? Hindi na-impress si Lord sa ating relihiyon. Hindi na-impress si Lord sa ating pagiging relihiyoso. Kaya nga ang Kristyanismo, relasyon. May relasyon tayo sa Diyos. Young people, gusto ko na manatili kayo na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Number 3, magalang sa magulang. Bibigyan ko kayo, mga kabataang lalaki ng tip. Ang unang ligawan nyo, yung magulang. Huwag yung anak. Kung gusto ninyo si Ana Marie Bas, ang unang ligawan nyo si Brother Abed sa Sister Lolit. Ay, sino ba yun? Amen? Alam mo, ang nagiging problema kung minsan, inililihim ninyo sa magulang nyo, pagkatapos nagtatanang kayo, pag kayo ikinasal, wala yung blessing ng magulang. Tanungin mo si Carmen, nandiyan dyan yung mga pamangkin niya. Nung ginusto ko si Carmen, pinuha ko muna yung yung hindi ko ginagawa sa bahay, ginawa ko sa kanila. Kasi nag-pioneer ako sa Mamburao, 3 kami. Hindi ako unang naging boyfriend niya eh. Huwag na yun. Pastor. Pero ako na, tumira ako sa kanila. Dahil ako na lang ang natira, ito sa 3.
sa Mamburao. Hindi yung nandiligaw. Ako na rin natira doon. Okay? Ngayon, tumira ako sa kanila. Ang father niya, ang trabaho niya, yung sa sinihan, siyang nag-ano. Gabi na yun pag umuwi. So sila, tanghali na kung magising. Siguro, alas 9, alas 10. Kami na mga Ilocano, sa Ilocos, hindi kami nasabi sa ganon. Madaling araw pa lang, gising na. Yung tatay ko, gigisingin na niya ako ng madaling araw. Sabi niya, mag-araro na raw ako. Pag dumating ang alas 10 ng umaga, mainit na nga naman, pagpapahingayin muna yung kalabaw. So nasanay ako na magising ng umaga. Ang ginagawa ko po, naglalampaso ako. Nagwawalis ako sa bakuran. And then nagluluto ako ng kanin. Nagpapainit ako ng kape. Ang hindi ko lang magawa, magluto ng ulam dahil hindi ako marunong. Pero lahat yun ay nagawa ko na. Paggising nila, ayos na lahat. Nagustuhan ako ngayon. Kasi, dapat ganon. Ang mahirap sa inyo, pabaliktad. Nung niligawan ni Renzi si Charity, ang unang kinausap niya si Carmen. Ang sabi ni Renzi, nagugustuhan ko po yung anak niyo. Tingnan mo si Jacob. Magalang sa magulang ni Raquel. Sabi ng magulang niya, kung gusto mo yung anak ko, magtrabaho ka sa akin ng 7 taon na walang bayad. Sinunod niya po yun. Sinunod niya po yun. Ngunit ginawa yun din ni Jacob dahil mahal niya si Raquel. Isipin mo yun, hindi niya namalayan yung 7 taon na palang nakalipas dahil lamang sa kanyang pagmamahal kay Raquel. Totoo nga naman yun kung mahal mong isang tao, ano ba yung 7 taon? Dito bang nanliligaw kaya na? Dapat masipag. Amen? At makikita ho natin dito that Jacob was an excellent worker. Dumating na ngayon ang araw ng kasal. Wow! 7 taon? Wow! Heto na, 7 taon. Nung gabi ng kasal, wala pa pang kuryente noon. Okay? Nung gabi ng kasal, hindi pinayagan ni Laban na si Raquel ang sumiping kay Jacob. Ang ibinigay niya yung panganay si Leah. Yung mga babae pala nung unang panahon, napakahaba ng road. Pagkatapos mayroong veil. At yung talukbong sa mukha, 7 patong, 6 na patong pala yun. Walang kuryente, paano makikita niya yun? Okay? So, in short, inaumagahan, nakita niya, hindi pala si Raquel, si Leah pala. Na, ikaw na ang nagtrabaho ng 7 taon, pagkatapos iba palang pinasiping mo. At alam niya, ang sabi ni Laban sa kanya, alam mo kasi, meron kaming kaugalian dito, na bago yung nakababata, yung unang panganay. Kaya kung gusto mo talagang maangkin si Raquel, magtrabaho ka uli ng another 7 years. Nakakita ka na ba ng lalaking gano'n? Nagtrabaho ulit si Jacob. So in short, 14 years. All in all, 14 years for free. Gusto lang niyang makuha yung babaeng minamahal niya. My God. Now, hindi naman niya pwedeng ibalik na si Leah. Kaya kung dalawa man ang asawa ni Jacob, yun ay kaugalian nun. Okay? Hindi niya ginusto yun.
Ang gusto niya talaga si Raquel, kaya lang, niloko siya ng kanyang uncle. So, ngayon, nagtrabaho uli siya ng another 7 years para lang makuha ang kanyang minamahal. And the Bible said that Jacob was such an excellent worker that he made Laban extremely wealthy in the land. Now, isipin mo yun, na pinayaman niya yung kanyang employer. Sabi niya, he made Laban extremely wealthy man in the land. Sapagkat nag-multiply yung mga flocks na Laban at ang banal na kasulatan, inirecord niya that God blessed Laban because of Jacob. Pansin ninyo, God blessed Laban because of Jacob. God blessed Laban because of Jacob. Baka hindi nyo nakuha. God blessed Laban because of Jacob. Now, sabi ni Lord, I will bless you and you will be a blessing. Kung minsan sinasabi natin, oh, si Lord ang nagpala sa akin. Si Lord ang nagpala sa akin. Totoo naman yon. Pero, bilang mga anak ng Diyos, tandaan ninyo, meron tayong favor ng Panginoon. At kahit saan tayo pumunta, dala-dala natin ang pagpapala na yan at maging pagpapala tayo sa iba. God bless Jacob or Laban because of Jacob. Dapat ganon ang maging kalagayan natin. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example para maintindihan niyo. Halimbawa, merong kumpanya dito sa Marikina na nangangailangan ng workers, mga manggagawa. At yung board of directors or yung mga namumuno ay uupo ngayon at sasabihin nila, you know what? Alam nyo, kinakailangan natin ng breakthrough sa kumpanyang ito. Kinakailangan natin ang kasaganaan at productivity sa kumpanyang ito. Pagkatapos sasabihin nila, siguro maganda pumunta tayo sa MLFI Marikina. At doon tayo kumuha ng mga workers. Sapagkat kung yung mga tao niyan ang makukuha natin na magtatrabaho sa ating kumpanya, they are going to prosper our company. Ano kaya? Ano kaya? Amen? Dapat ito. It is supposed to be the Christian that must have the excellence, the work ethics, and the career of the blessing of God. Kaya you have the advantage. Maliban sa inyong education, walang dahilan na hindi kayo magkatrabaho. Walang dahilan na hindi kayo ma-promote. Kapag kayo anak ng Panginoon, walang dahilan na hindi pagpalain ng Panginoon ang inyong negosyo. Walang pagpalain ng dahilan ng Panginoon. Walang dahilan na hindi pagpalain ng Panginoon ang lahat ng gawin ninyo sapagkat sabi niya, pagpapalain ko ang bawat gawin ng iyong kamay. Si Jacob ay gano'n. One day, Jacob said to Laban, ang sabi ni Jacob kay Laban, one day Jacob said to Laban, I want to go back home. Let me take my wives and children, for I earned them from you and began for you and began. For you know how fully I have paid for them with my service to you. Please don't leave me. Laban replied, oh my God. Ang sabi ni Jacob, pahintulutan na po niya akong makauwi. Isasama ko po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil ko na may sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila. At alam niyo ang sabi ni Laban? Pansinin niyo. Sabi niya, please don't leave me. Laban replied, for a fortune teller that I consulted
told me that the many blessings that I am enjoying are all because of your being here. At alam niyo ang sabi ni Laban, how much of a race do you need to get to stay? Whatever it is, I'll pay. My God. Ang sabi niya, batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpala ko ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang sahod na gusto mo at babayaran kita. Huwag ka lamang umalis. My God. Yan ang blessing. Amen. Ano kaya sabi ni Congressman Sena? Sena, mula nung nandito ka, pinagpala ko ni Lord dahil sa katutulog mo. Saan sa ginagawa mo? Pwede ba huwag ka nang umalis? Kasi kung mawawala ka, mawawala yung mga blessing ko. Pwede huwag ka nang umalis. Magkano ang sweldo na gusto mong senan? Sabihin mo at babayaran kita. Ay, God. Palampakan natin ang Panginoon. Amen. Because Jacob made it a habit to do more than was expected. Higit pa doon sa inaasahan sa kanya, he worked hard even after several pay cuts. Kasi sabi niya kay Laban sabi niya, 10 beses mong binago yung sweldo ko. Ganun pa man, sabi niya, nagtrabaho ako sa iyo. At makikita natin dito na yung kasipagan ni Jacob ay nagbunga. Pinagpala siya ng Panginoon. Now, making a habit of doing more than expected can pay off. Merong kabayaran. Number 1, if you do more than expected. Number 2, sa inyong trabaho, sa inyong ministry, sa inyong negosyo, it please God. It please God. Ang Diyos ay malulugod. Okay? Number 2, it earns recognition and advancement. Ito'y nakakakuha ng paghanga at pagpunta. Humanga si Laban kay Jacob. Number 2, it enhances your reputation. Ito ay nakadadagdag sa iyong karangalan. And number 4, it builds confidence in you. Nakakapagpatibay ng pananalig mo sa iyong sarili. Not only that, it gives you more experience and knowledge. And last but not the least, it develops your spiritual maturity. Tandaan niya, if you do more than expected, if you do more than your job description, you see, Jacob was not relying on his job description. He do more than that. He went the extra mile. And it pays off. Because God blessing. At hindi lamang siya ang pinagpala ng tayo na maging yung kanyang employer. Pero dumating din ang panahon. Ang sagot naman ni Jacob sa kanya ay ito. Jacob replied, "You know how faithfully I served you through these many years, and how your flocks and herds have grown. For it was little indeed you had before I came, and your wealth has increased enormously. Jehovah has blessed you from everything I do. But now, how about me? When should I provide for my family?" At alam niyo ang sagot na naman ni Laban, "What wages do you want?" Laban asked again. Jacob replied, "If I'll do one thing, I'll go back to work for you. Let me go among your flocks today and remove all the goats that are speckled or spotted, and all the black sheep. Give them to me as my wages. Then if you ever find any white goats or sheep in my flock, you will know that I have stolen from you." "All right," Laban replied, "it shall be as you have said." So, of course, mas marami yung hindi itim at hindi tagpi-tagpi ng mga hayop
Kaya sabi kagad ni Laban, okay, kung yun ang kondisyon mo, okay, kunin mo lahat yung mga itim na mga hayop. Siyempre, kakaunti nga naman yun. Pero alam nyo, sa kabila ng gano'n, pinagpala ng Panginoon si Jacob. Dumami ng dumami yung kanyang mga kawan. Nag-multiply ng nag-multiply faster than Laban's flock. So within 6 years, God has so blessed Jacob, the anointing to prosper. His flocks outnumbering Laban's flock. God blessed Jacob the anointing to prosper. I like that. Hallelujah. Pero alam niyo, nung dumami na yung kawan ni Jacob, naging jealous na si Laban. At kung ano na ang ipinaratang kay Jacob, tinuligsan niya pati yung kanyang personal character at integrity. Now, finally, hindi na masikmura ni Jacob yung ginagawa sa kanya. Parang sabi niya, enough is enough. Sabi niya, panahon na nakanunsin ito. Puno na yung sarok. So, kinonfront ngayon ni Jacob si Laban. At kahit, matagal silang dalawa na nagsama, hindi kailanman nagsalita ng pangit kay Jacob, kay Laban. Pero ngayon, masyado nang puno, hindi na yung masikmura. Kaya nung mag-usap sila, parang volcano na. Parang sinabi na ni Jacob kay Laban, sabi niya, Uncle Laban, kung gusto mo laban tayo. Parang ganun na eh. At dito na talaga ako magwakas. Kaya nga sabi niya, Jacob was angry and said to Laban, what is my crime? What sin have I committed that you hunt me down? I have been with you for 20 years now. Your sheep and goats have not miscarried, nor have I eaten rams from your flocks. I did not bring you animals torn by wild beasts. I bore loss myself. And you demanded payment from me for whatever was stolen by day or by night. This was my situation. The heat consumed me in the daytime and the cold at night, and sleep fled from my eyes. It was like this for 20 years I was in your household. I worked for you for 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flocks, and you changed my wages 10 times. If God, my father, the God of Abraham and Isaac had not been with me, you have surely sent me away empty-handed. But God has seen my hardship and the toil of my hands, and last night, He rebuked you. Now, sa aking pagwawakas, gusto kong sabihin sa inyo ngayon, umaga, bawat isa sa atin, alam mo, hindi natutulog ang Panginoon. If you do more than what is expected from Him, si Lord ang magre-reward sa iyo. No, ganon si Jacob. Yung mga ibang trabaho na ginagawa niya, wala sa kanyang job description, wala sa kanyang contract. Pati na yung nawawalang mga tupa ng kanyang employer, pinapalitan na lang niya para sa ganon wala ng gulo. Now, pero sabi ng Panginoon, God saw the labor of my hands. Now, gusto kong sabihin sa inyo, marahil sa inyong pinagtatrabahuan, nakakaramdam kayo ng unfairness sa inyong kumpanya. Nandoon ang injustice. When people lie about you or deceive you in your business deal or try to steal from you. But let me tell you, God sees it. He knows. God is not blind. Ano nyo, Jacob exceeded. Parang sinasabi ni God kay Jacob, Jacob, you exceeded your call of duty. You exceeded your job description. You did it to keep the peace in the family and the peace in the company. And you know, Jacob, blessed are the peacemakers. At yun ang dahilan na pinagpala siya ng Panginoon. Because 20 years later, 20 taon nang nakararaan, si Jacob ay pumunta sa lugar na ito na walang-wala dahil nasa problema sa pamilya.
But 26 years later, he went out the land with thousands of flocks and herds and became a very wealthy man. What is the secret? He tapped into the power of more than expected. He tapped into the power of God. And you cannot keep that kind of people down. This morning, do you want to be blessed in your job? Do you want to be blessed in your business? In your ministry? In your family? O kailangan ninyo ng job? Then tap into the source of blessing. Your job is not the source of blessing. Tool lamang yan ng Panginoon upang ikaw ay blessed. Yung business mo, hindi yun ang source ng blessing mo. Ginagamit lamang ng Panginoon yon. Yung ministry mo, hindi yun ang source ng blessing mo. Ginagamit lamang ng Panginoon yon. Ang source ng blessing mo ay ang Panginoon. But my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. But you have to participate with God. Gawin mo kung ano yung tungkulin mo. Lalong-lalo na kayo ng mga OFWs. Ilan sa inyo ang OFWs ngayong umaga? O nagbabalak na magtrabaho sa ibang bansa. Now, ang may papayo ko sa inyo, napakaraming mga sad stories about OFWs. Pumunta sila doon na punong-puno ng magandang intention na matulungan ang kanilang pamilya at makaahon sila sa kahirapan. Ngunit alam ninyo, bumalik sila sa ating bansa na hindi nagbago ang kanilang kabuhayan. They ended nothing. At yun ang nakalulungkot. You need the blessing of God. Next Sunday, tuturo ko sa inyo kung paano kayo pagpalain ng Panginoon kung kayo ay magtatrabaho sa ibang bansa. Pagkat part 2 ng doing more than expected. But this morning, we need God in our lives. Amen?